may energy emergency powers na siya. Malaki magagawa niya kung gugustuhin niya. No? Considering nga nitong patuloy nga pagtaas na itong presyo ng langis, at sa tingin mo may direktang kontrol o po pwedeng kontrolin ng Pangulo o baga po pwede niyang pababain yung presyo ng langis gamit ang kanyang kapangyarihan kung may political will. Kung pag-uusapan nga natin yung Bendalo, po pwede ba niyang gawin yun para hindi naman mapasa no, ng itong suliranin na ito sa tao-bayan? Alam mo, sorry naudlot yung ating usapan kanina, gawa ng bumagsak bigla ang signal ng Converge, no? Kaya kinakailangan lumipat ako dito sa kabilang bayo at sa ibang service provider. Yes, sir. Para mapagpatuloy natin ang ating talakayan. Medyo mahina lang ng konti yung audio pabalik dito sa akin. Kung narinig ko ng maayos ang tanong mo, katulad, may kinalaman pa rin nga dito sa impact ng presyuhan ng petroleum products, no? Diesel, gasoline. Ito pang mabigat-bigat. Mabuti kami dito, may panggatong kami sa sa pag nagluluto, pero sa mga urban centers like Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, dyan sa Angeles, Lucena, at sa mga kanugnog na lugar na wala nang nabibiling panggatong na kahoy, no? Talagang LPG, pero dun sa pinakahuling pagmamanmano, monitoring natin, ay marami sa mga independent players ng LPG ang halos wala nang may benta, no? Doon sa may mga branded naman, tumaas ito. Kahapon nakabili rin ako ng LPG, pang backup sana rito pagka medyo maulan at hindi natutuyo yung panggatong. Tumaas na rin ng halos 300, 400 ang 11 kilograms ng LPG sa pamilihan na Jade. Opo, ang tanong ko kasi kanina, Sir Jay, kung naririnig mo ngayon, kung po pwede bang pababain no, ni Marcos Jr. yung presyo po ng langis. Ito bang kasi, di ba, may kapangyarihan na siyang suspindihin yung excise tax. Ngayon, anong naging implikasyon, di ba? May energy emergency powers na siya. Malaki magagawa niya kung gugustuhin niya, no? Number one, pwede niyang utusan ang anong tawag nito, ang patawag niya ng meeting yung mga big players at sabihin niya, oy, sandali lang, masyado na kayong malaki ang kinita, bawasan niyo doon sa halagang masaya kayo at masaya rin ng taong bayan. Pwede naman yan sa usapang may bayag, pwede yan, no? Pangalawa, sana ito pwedeng gawin niya kung may pera ang gobyerno. Anong tawag nito is to subsidize nga, no, itong magkaroon ng oil price stabilization pansamantala habang merong emergency sa Middle East, no, may digmaan, may giyera, may bombahan. Yun ay kung gagawin niya, kasi walang dahilan para hindi niya magawa sapagkat binigyan na siya ng kapangyarihan ng ating Kongreso na gumawa ng mga kaparaanan na maibaba ang presyo ng petroleum products and yung mga impact nito sa pangunahing bilihin ng bansa, Jade. Nangyari na ho ba ito before, Sir Jay? Yung ganyan pong sinasabi po ninyo? Yes, nangyari yan. Panahon ni President, ng tatay niya, panahon ng tatay niya, nung tapos nagkaroon ng rotation, ng gasolina, maraming pwedeng gawin eh. Ang problema nga lang, mukhang wala naman balak gawin siya, no? Kasi ang naririnig natin, presyo ng damit sa gasolina, hindi natin maintindihan yon. Yung fertilizers, ang layo sa usapan, hindi natin mawari kung anong nangyayari sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Bago ko ipasa kay Partner Admar, baga po pwede rin tumulong yung mga oil companies din kasi hindi lang puro doon sa mga sa taong bayan na sinushoulder nila itong mataas na gastos. As I said kanina, Jade, unang-una hindi dapat pinayagan dahil nga simple lang, ang stock nila was bought on a price na hindi naman bakit
bakit kinakailangan, bakit siya pinayagan na tumubo itong mga ito o pagsamantalahan, that's the right term, na for them to rate the situation literally by increasing the price, the pump price by almost ilang percent. Hindi ko na malaman kung ilang porsyento dahil magmula 57 ang litro. Ngayon meron ng mga 121, 115, 112. Ang sobra pa sa doble ang itinaas ng produktong petrolyo, Jade. Manong Jay, yung buntag, para dagdagan lang ng information, no, yung pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yung gasolina natin, kasama na yung kahapon, ay ika-12 linggo na. So, kumbaga 3 buwan na tumaas, sunod-sunod itong gasolina, habang ika-14 na linggo naman para sa diesel at kerosene. Pero dito ako sa naging matapang na pahayag noong March 30 ni Congressman Leandro Levisten. Basahin ko lang yung kanyang pahayag, Manong Jay, na nakapost din dito sa social media. Sabi niya rito, 20% ng binabayad nating buwis ay napupunta sa interes ng utang ng gobyerno. Interes pa lang ng utang ng gobyerno. Yung buwis natin, 20% daw. O 950 billion pesos sa 2026 budget. Pinalaki taon-taon ng pambansang budget, pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth at foreign investment, tumaas ang unemployment at presyo ng mga bilihin, at lampas sa 60 pesos ang $1, 60.7 ata kahapon nagsara. At ngayon, idiniklara ng gobyerno na tayo ay nasa state of national emergency. Pero sa halip na tugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng langis, nagbabayad pa tayo ng buwis para sa utang ng gobyerno. Ang paggastos ng gobyerno ay ang problema. Ulitin natin, ang paggastos raw ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Kaya ang dapat tutukan ng gobyerno ay ang pagputol sa mga gastusing hindi kailangan. Iniisa-isa ni Congressman Leviste rito po, Manong Jay. Sabi niya rito, 23 billion pesos sa pag-host ng ASEAN Summit, 28 billion pesos sa traveling expenses, 14 billion pesos sa representation expenses, 11.6 billion pesos sa traveling sa confidential and intelligence funds, 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office, at ang bilyon-bilyong piso pang ginastos para sa social media trolls. At dahil kaya namang magtipid ng gobyerno, aprubahan na rin ang aking panukalang batas, yung House Bill number 4302, na ibaba ang VAT sa 10% upang mapagaan ang pasanin ng taong bayan. Ano po masasabi niyo po dito, Manong Jay? Alam mo, lahat yan ay may katotohanan eh. Ang problema, willing ba ang liderato? Like, totoo yun. Pwede namang wala munang ASEAN Summit o APEC Summit na magaganap dahil maintindihan yan. They can always do that via Zoom, no? Kung gusto man nilang ituloy. Which means na walang gagastusin except probably for the internet connection. Number 2, travel. Talagang nung panahon ni Presidente nung tatay niya, kahit anong panahon nila ng sumunod na presidente, ginawa nila yan. Anong tawag nito? Wala munang travel, walang gagamit ng 16, 18 na sasakyan, especially yung mga nasa gobyerno. Nag 4-day work, ang tawag nila, yung ginawa nila, 4-day Work week. Work week. Pero makikita mo naman, Friday, Saturday, Sunday, nalagari pa rin yung mga sasakyan ng nasa gobyerno. Which means wala rin. No? Makikita mo, nasa mga shopping mall, nasa mga sabungan, nasa kung saan-saan. In other words, walang seryoso. Pangalawa, sabi ko nga, ang problema talaga ng fiscal management, which means yung paggamit ng pondo. Ang problema natin, since last year, we were working on a budget deficit spending. Now, ang nangyayari tuloy, every time may pera ka ngayon, ibinabayad mo lang doon sa ginastos mo nung nakaraan.
So, kaya yung sinasabi ko na pwede na sanang oil stabilization, pero saan kukuha ng pondo? Tapos kumuha pa sila ng nag-loan sila ng 60 million, hindi ko alam, pesos o dollar ba yan mula sa bangko. Pero ang sinabi nila, agrikultura, wala namang dumarating sa amin, kami mga magsasaka. So, yun, anong tawag ito? Lahat na sinabi ni Congressman Leviste ay po pwede kung gugustuhin ng gobyerno. The problem is, may balak ba gobyerno?